Gusto niyo bang makita ang hilaw na ganda ng Pilipinas? Samahan niyo ako maglakbay gamit ang aking bisikleta at bisitahin natin ang 82 probinsya ng ating bansa. Ako si Kiko Kalkasan mula sa Pasig at ito ang Philippine Loop Season 2. Yan, good morning, guys. Nandito ako sa may terminal ng Barcas Tours. Yan ang bus nila. And I just want to say thank you for giving me the opportunity to stay here tonight. Yan, dito ako natulog. Yan ang bus nila. Mag-aalas 6 ng umaga nung umalis ako sa terminal ng Partas. Dito yan, sa bayan ng Sison, Pangasinan. At habang papalapit nga ako sa Arco de la Union, unti-unti nang sumisikat si Haring Araw. At ito na nga ang 13 araw ko sa kalsada sa pag-iikot sa buong Pilipinas. At napapadaan nga ako sa magkakatibing kainan sa bayan ng Rosario. Huminto muna ako para humigop ng mainit na kape. At nang maubos ko na nga ang kape, balik kalsada na naman. Dito ako dumaan sa May Quezon Road. May mga madadaanan kayo dito na iba-iba klase ng tuyo na paninda. At ang isa pang maganda rito ay ang magandang landscape ng kabundukan ng Cordillera. At isa pang lang kung bakit ko pinili dito dumaan kasi mas malapit dito. 34 kilometers lang hanggang Baguio. Kaya mas magandang dumaan sa Quezon Road kasi hindi masyado mainit. Natakatakpa kasi ng mga dahon ang sinag ng araw. Just in case na mapagod ka, marami kang puno na pwedeng masilungan. Hanggang sa mapasok ko na nga ang probinsya ng Benguet. La Trinidad ang kapital ng probinsya ng Benguet at ang ibig sabihin ng Benguet ay walang baybayin. Napapaikutan kasi ang probinsya ng Benguet ng La Union, Baguio, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Pangasinan. Hanggang sa dumaan ako sa Capuan, okay naman kalsada dito, warang kahirap-hirap kasi patag. At ang isa pang maganda rito, may mga madadaanan kayo mga ilog. At nang marating ko ang Camp 2, nag-umpisa na ang mga sigsig na kalsada pero normal pa rin, pantay pa rin at asfaltado. At ang isa pang nakakawerdo dito sa Camp 2, akala nyo may toll gate pero walang naniningil dyan. At sa Camp 2 nyo rin madadaanan ang waterfalls at sa hanging bridge na to. Yun nga lang, hindi ko na tinanong sa mga lokal kasi baka hindi rin kami magkaintindihan. At pagkarating ko sa Camp 3, unti-unti na nagkaroon ng konting ahon pero hindi naman gano'ng kahirapan. At dito ko na rin nasilayan ang liwanag ng araw sa may Camp 3. Sabi ko nga sa dami ng mga puno, hindi masyado tinatamaan ng araw ang lugar na to. At saka isa pa, malamig ang panahon dito habang pumapadyak ako. Sa hangin dito, ang lamig, para kung may dalang aircon. Dahil ang ganda po na kalsada. Hindi naman gano'ng kahirapan. Yan. Hanggang sa inabutan na ako ng traffic sa Campor. Diyan na kasi yung nasirang daan kaya dati hindi pinapadaan ang Quezon Road. Bawal sa mga siklista. And even sa mga motorista, paano ba man nasira ang tulay? Kaya sa kapadyak ako pa, nilakad ko na lang kasi lubak-lubak. Tsaka masyado matraffic, hindi ako masyado makadaan. Reminder lang guys, kung dadaan kayo ng Campor, wag na wag kayong tatagal ng helmet kasi anytime pwedeng bumagsak ang mga bato dyan galing sa taas. Napakalaki ng chance na matamaan kayo ng bato pag kayo dumaan dyan. Kaya pag dadaan kayo dyan, be aware sa mga falling debris. At may bahagi nga sa may Campor na talaga nahihirapan ako sa pagpadyak kasi nga napaka sa taas ng ingredient. Akala mo pader na. Good morning guys, nandito ako ngayon sa may Tuba Benguet. May babakit na ako sa inyo guys ha. Ayun, yung bundok na yun. Ayun. Parang nung galing si Moises tapos kinuha nung 10 Commandments. Magpapadala niya ng 10 Commandments. Oo, maganda talaga ang bundok na yan. Akala mo bundok ng Sinai. Para talaga siyang bundok sa Bible kung saan kinuha ng Moises ng 10 Commandments. At pagbalik ko sa kalsada, halos gumapang na ako. Hindi na ako makapadyak sa tansya nga talaga ng gradient. At nang may dumaan nung nagtitinda ng malunggay pandesal sa harapan ko, bumili ako tapos kumain muna. Kung nakapunta na kayo sa Wawa ng Mutalban o sa may dariitan ng Tanay, halos walang pinagkaiba ang lugar na to. Pero mas maganda rito. At sa talas nga ng ahon, hindi ko na talaga matansya ang pacing ko. Basta 1-2 lang ako ng 1-2. Hanggang sa marating ko na ang Camp 5. At dito nga sa may Camp 5, naramdaman ko na malapit na ako kasi may mga nagtitinda rito ng mga produktong gawa sa Baguio. Malamang pamilyar kayo sa mga produktong yan. Lahat yan gawa ng Baguio. At malamang baka meron din kayo sa bahay nyo. At malamang nagkaroon na rin kayo ng mga ganitong klaseng coin.
Last 10 kilometers. Hindi ko na nga ininda ang napakainit na sikat ng araw. Basta gusto ko, marating ko ng Lion Head. Kasi ito kasi unang pagkakataon na makita ko ang ulo ng leon. Hindi ito ang first time na makita ng Baguio. Pero ito ang first time na makita ko ang Lion Head. Kasi nga dito ako sa may Cannon Road dumaan. Kaya excited ako. Sabi nga la, pag walang tiyaga, walang nilaga. At finally, narating ko na ang boundary. Yan, good morning guys and welcome to summer capital of the Philippines, Baguio City. Yes, I'm here now in Baguio. Pero pumadyak pa ako ng 1.5 kilometers bago ko narating ang Lion Head. Good morning guys and welcome here to Baguio. Yes, nasa Baguio na ako. But of course, your Baguio trip is incomplete if you can't taste the taho. They have 3 flavors, strawberry, ube, and the normal taho. At sa gilid nga ng Lion Head, makakabili kayo ng mga produktong Baguio na napakamura. At sa pagpapatuloy nga ng aking pagpadyak, Kang 7 na. Dito ko na nakita ang makukulay na bahay ng mga lokal na madalas na ipopost sa social media hanggang sa marating ko na nga ang Unang Park at yan ang kwento sa likod ng 13 araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panonood and God bless.